Magandang araw mga kaproyekto. Welcome to Proyekto Pilipino. Kagaya nga ho ng napag-usapan natin itong nakaraang 2 linggo, yung topic ho natin ay inclusive growth. Ano ho? Yung unang linggo, nagbigay sa atin ng mga ideas si Mr. Willie Arcilla, and he was telling us, diba, that yung basic thesis niya is, no, we must not sell to the poor, but we must buy from the poor. No? And then last week, naging bisita naman ho natin si Mr. Jun C. at si Mr. Jamiro Campo at nagbigay sila ng example how, in a sense, yung livelihood pwedeng ma-upgrade into parang high-end products, no, for the upper bracket of the society, no. And yun yung sinasabi nga, buy from the poor, no. For this week, itong third and last episode natin sa inclusive growth, I invited dalawa sa mga heads namin sa sa Caritas Philippines, no. Hayaan ko mag-introduce sila ng sarili nila at kung ano yung mga ginagawa nila sa Caritas Philippines. Welcome, Lynn, Sweet. Welcome to Proyekto Pilipino. Ayan, magandang araw, Father Tito. Magandang araw din po sa ating mga kaproyekto. Ako po si Annalyn Julian. Ako po ang head ng Resource Mobilization Office ng Caritas Philippines. Good evening po sa lahat. Ako po si Sweet Cruz Racho. Ako po yung in charge sa Alay Kapwa para sa kalusugan, and isa din po sa trabaho ko po ay yung sa evangelization, and yun nga po yung sa mga training ng self-help group kasama ko si Annalyn. Okay. So ang topic ho natin ngayong araw na inayang ko si Annalyn at si Sweet is yung tinatawag nilang SHEG, or self-help groups, no? Siguro bigay muna yung background siguro kung saan nagsimula ito at sa Grameen Bank to nagsimula, di ba, yung concept ng SHEG? Yes. Yes, Pads. Opo. So, technically, Pads, yung history ng SHEG, nagsimula talaga sa India, Pads. No? Okay. Kasi yung Grameen, di ba, Pads, sa Bangladesh siya. Pero doon sa India, they try to, parang nag-innovate sila kung ano ba yung nasa konteksto ng mga Indian women natin. Actually, kasi, Pads, ito ay sinimulan ito ng isang German foundation para sa mga kababaihan na Indiana. Kasi, Okay. di ba, Anong year nagsimula ito? Yung kauna-unahan? actually, Pads, na sabi nila 1950s meron ng mga ganitong grupo, pero na-formalize siya nung 1980s. Yan. So kasi di ba, Pads, kung alam mo naman yung sitwasyon ng mga kababaihan sa India, di ba, yung sila yung Yes, parang second class citizen. Tapos kung may mga napanood kami ni Sweet mga video ng SHEG sa India, meron doon mga sinasabi na yung mga kababaihan daw kasi nila walang identity, ganyan. Pero nung nagsimula sila dito sa SHEG, yon talagang unti-unti na-empower yung kababaihan, na-gain nila yung kanilang self-identity. And then, lalo na nung mga panahon yun, Pads, ay sabi nila doon sa mga videos ay yung mga batang babae ay parang burden sa family. So, yung ibang magulang po ipinamimigay yung mga babaeng anak. Pero doon sa mga nakita namin sa mga documentation, talagang simula nung sila ay pumasok sa SHEG. Actually, Pad, sa India, ang tawag nila ay SHG. Dito lang sa Pilipinas na tinawag nating SHEG, no? Talagang diretso natin yung SHD. SHG, self-help group. Sorry. Kasi dito po sa Pilipinas nilagyan natin ng E kaya naging SHEG, no? Self-help, tapos yan, kaya naging SHEG. So then yun nga po, dahil nga doon sa estado ng buhay ng mga kababaihan na wala silang identity, sinimulan ito para naman nga sila yung mga kababaihan ay magkatulungan. Then eventually, doon sa mga documentation... Nag-start siya from a German foundation, kamo? Yes, German foundation po nag-start doon, pero doon po niya sinimulan talaga sa India. India talaga, okay. Yes po, originally. And then sa Pilipinas, si Sweet ang magkikwento kung paano ito, bakit ba ito naging parang flagship, isa rin sa mga flagship program ng Caritas Philippines Pan. Okay, sige. Paano nagsimula, Sweet? Kailan at paano nagsimula itong SHEG? Actually, sa Caritas Philippines po, sa atin po, Father, noong 2011, bago pa lang ako sa Caritas Philippines, 2 months, kasama ko si Father Edo noon. Siya po yung executive secretary at ini-invite po kami doon sa Archdiocese of Lipa. Doon, na-amaze po kaming dalawa ni Father Edo dahil anniversary pala ng SHEG yun. So nakikita namin iba't ibang mga babae, mayroon silang sariling uniform at ang saya-saya po nila. So sobrang dami nila.
So tinanong ni Father Edo, Sweet 2011 to, 2011. 2011 po, yeah, 2 months pa lang po ako sa Caritas Philippines. Tapos tinanong ni Father Edu, yung Social Action Director noon na si Father John Ramos ng Lipa, hindi pa si Father Jazz, tinanong po ni Father, ano po ito? Sino itong mga babaeng to? Sobrang dami nila. At ang sagot lang po ni Father John, alam mo Father Edu, wala tayong gastos dito. So laway lang at yung tutulungan lang natin sila sa organizing and andoon lang tayo na nakikilakbay sa kanila at lahat ng gastos dito, lahat ng mga uniform nila, lahat ng pamasahe nila, galing sila sa bundok, sa kanila po yon. So na-inspire si Father Edu, sabi niya gumawa ka ng case study suite. Kaya after that, pumunta po ako sa bundok, ng 3 araw, talagang inakyat namin ni Father Jun Ramos yon. Pagbalik, Father, nagkakabayo na po ako, hindi ko na kaya. But yung pag-akyat, nakayanan ko pa. And yun nga po, meron po tayong na-produce na case study at simula po doon ay nagsisheg na po tayo ang Caritas Philippines. Saan nakuha ng DIPA? Saan nila na-pick up yung yung may program po sila, Father, yung hindi ko masyadong ma-pronounce, yung kinder, yung ano yun, ano yun? German Foundation din siya, German Bats, Foundation Father na para sa mga bata. Yan. Yan na lang German yung Foundation din. Yes. ANH po. Yan. Yes po, Father, yun po. So actually funded yon ng yung ano yun din ANH. Ang hirap buuin, Pads, Kinder not Funded life. po yung Father. Kasi alam natin German Foundation. Yes, German Foundation, Father, na founded po para sa mga bata at mga kababaihan. And ang sa atin, nung sa Caritas Philippines, nag-umpisa po tayo talaga 2013. At medyo tumulong din yung Caritas Korea sa atin. And yung kami ni Ana din sa Alay Kapwa, nag-umpisa yung Year of the Poor sa 2015. And now, Father, kung meron tayong 85 diocese sa buong Pilipinas, parang naubos na ata natin, parang mga 60 or almost 70 na nag-shake po tayo sa mga dioceses. Pwedeng diocesan training yon or pwede kadalasan kami ni Ana din sa community talaga. Pinuntahan po namin yung community kung saan may mga projects at programs po tayo. Kaya sabi ni Ana din kanina, nagiging flagship po natin to. Kasi maganda talaga na merong shake bawat program na ina-assist natin or in-implement po natin doon sa mga dioceses natin. Okay. Sweet, explain mo kung paano natin ginagawa yung SHEG. Siguro yung basic concept ng SHEG para at least maging malinaw sa ating mga kaproyekto. Ano ba yung basic concept ng SHEG, no? Okay po, Father. Paano rin to? Maybe Annalyn and Sweet, you can jump in, ano? After explaining and giving examples, concrete examples sa mga communities, how it can lead to inclusive growth, ano? Kasi yun yung 'di ba, yung mga inaanyayahan natin mga kaproyekto natin na tumulong na kumbaga ma-propagate yung inclusive growth, ano? Ano yung mechanics, Sweet, ng SHEG, no? Okay the way po, we Father. practice it here, the way we practice. Yes po. Yung to answer your question, yung basic concept, meron kasing guiding principles ang self-help growth, Father. So ang una po talaga, ang pipiliin natin yung poorest among the poor or yung sabihin natin mga mahirap nating kapatid and or yung mga kababaihan natin or yung community po natin. And ang principles noon ay talagang Sweet, siguro just to also add to the context, hindi na natin nilimit sa kababaihan, di ba? yes po. No longer limited to the women. Yes po. Actually, good thing na nasabi niyo po yan, Father, na mention niyo po. Kasi yung sa Lipa, exclusively sa mga kababaihan. Pero yung sa atin, ang nakakatuwa, ang mga husband mismo, gusto nilang mag-attend, gusto nilang pamilya. Kaya yun po, Father, yung nakakaaliw. Kasi buong pamilya, pati mga anak po, Father. So talagang nagpa-member na po sila. So ang ano po nito, Father, yung sinasabi naming guiding principles, pwedeng magdagdag si Annalyn, ang guiding principles po, Father, yung same socio-economic background. Ibig pong sabihin, magkapare-pareho halos lahat yung kita nila or yung income nila monthly or weekly. So pareha. Ginagawa po natin to, Father, para yung sinasabi sigurong inclusive growth na yung uunahin natin yung nasa marginalized, na pare-pareho halos yung livelihood nila or same socio-economic background. Pangalawa po, Father, dapat magkapitbahay sila. Bakit? Kasi meron kasing savings mobilization ito. Magkita-kita sila regularly
Every week? every week. So depende kung anong gusto na, Saturday, Sunday, Friday. Pero kadalasan, Father, weekend. Kasi busy ang mga nanay, ang tatay sa trabaho or yung pag-alaga ng mga bata sa school. So kadalasan Saturday or Sunday. Tapos, Father, kung pwede talaga or talagang yun ang guiding principle, yun ang dapat nasundin nila, yung magkapitbahay. Dahil yung meron kasing savings mobilization na sinasabi nito, 5 pesos per week, 10 pesos per week. Kung hindi magkapitbahay, magpamasahe pa sila. Sayang yun, pang-ipon na nila yon. So yun po Okay. yung isang guiding principle. And ang isa po, Father, yung basic concept nito, talagang dapat i-unleash, ipalabas yung mga hidden potential nila or yung mga capacity nila. So yun po yung kumbaga non-negotiable. And isa pa po, Father, yung sinasabi nating rotational leadership. So wala pong isang leader dito. Lahat ay equal. Kaya meron silang sinasabing rotation. Kung magbunot-bunot kung sino ngayon ang facilitator Okay. or kung sino ngayon ang book writer, kasi merong transparency and accountability, Father. May mga libro po sila. May individual passbook sila, may master book sila, may master list sila. So may 3 libro bawat SHEG na grupo. At itong SHEG na to, Father, ang pinaka-ideal na number ng members ay 15 to 20 lang po. Pero may iba, atat na talaga, gusto nila kahit 8 lang sila. Yung mga ganun po, Father. Kasi Okay. gusto nila po. Yun po. Okay, so yung pag nagmi-meet sila, okay, pero may weekly contribution yan, no? Yes po. Yes, Pads. Actually, Pads, ang nangyayari dyan, kami ni Sweet, pumupunta kami sa diocese, sa community. Ang ginagawa namin, kami yung nagtitrain. Tinitrain namin paano nila i-organize yung mga sarili nila. Doon, during the training, Pads, sinuturuan sila paano gumawa ng policy. Kasi sila, Pads, yung gumagawa ng sarili nilang pulisiya. Sino yung pwede maging membro, magkano yung magiging Okay. savings sila, lahat ng pagpapatakbo, tapos paano nila patatakbuhin yung kanilang loan, paano yun, magkano interest, o kaya naman pag halimbawa, kasi ang ultimate goal natin dito pa sa SHEG, hindi lang basta yung empowerment ng mga individual, gusto natin magkaroon sila talaga ng social enterprise, yung grupo talaga nila ay mag-transcend doon sa kumbaga individual business, pero gusto natin talagang yung grupo makagawa ng isang mapagkakakitaan talaga pa sa makakatulong sa pamilya nila and also doon sa kanilang community. Kaya talagang during the training, masinsin yung paggabay sa mga participants para gumawa sila ng kanilang polisiya. At saka during the training, maganda yung mga tanungan doon, Pats. Alam na tatanong niya ano yung mga pwede at hindi pwede. Are they yung bawat group, registered ba sila anywhere? Like registered ba sila sa Caritas Philippines or meron ba iba nagdi-DTI or what? Anong Actually, Pats, yung SHEG kasi informal organization siya sa umpisa, no? Kasi Okay. pero Pats, pag meron na tayong 8 to 10, meron na tayong tinatawag 8 to 10 na SHEG, yung grupo nila, pwede silang magbuo ng cluster level association. Okay. Yun naman ay, pero pagka meron namang 8 to 10 na cluster level association, pwede na silang mag-federation. During that time, Pads, doon lang sila nakakapag-register talaga. Whether sa DOLE, Ilan na ang federation natin ngayon? ang federation usually sa Lipa, no? Ang alam ko sa Tagum, nag-federate na rin sila. Ilagan Yes, din. Ilagan. Ng Mother Camille. Paano na rin sila doon. Kasi sobrang dami na rin po nila, Father. 1,000 plus na yung kanilang Oh, mga, wow, members, ha? yes, So opo. what is the concrete benefit? Let's say halimbawa ako, nag-member ako ng SHEG. Ano yung nagiging concrete benefit do sa mga successful Kadalasan po, Father Tito, ganito po yun. Kung yung benefit, ang una po talaga, Father, yung responding basic needs. Kasi poorest among the poor sila, Father. So hindi po yung pagbayad ng kuryente, pagbili ng gamot, kahit yung lang, yung gamot na medical lang or sakit sa ulo, mahihirapan sila noon. Or yung pagbili lang ng bigas, Father. So ang una talaga, responding their basic needs. Kasi noon, wala silang makuha na ng pera. Ngayon, dahil tinuturuan po natin sila kung paano mag-ipon, marunong na po sila mag-ipon, marunong na sila mag-appreciate ng pera, marunong na sila mag-value ng pera at paano nila gagamitin yung pera na kanila kasi savings yun po, Father. So yung responding basic needs, yun po yung una talaga naming nakita ni Annalyn. Kung babalikan namin sila, magki-case study kami, yun po talaga, Father, at yung education. Kasi kasama yun sa basic needs, yung education sa mga bata. Isang din po yun, Father. So yung mga bigas, pagbili ng bigas, education, and yung may mga emergency po. Kung magkasakit, may
may mga anak. So, ganun po, Father, isa po yun. Roughly, Pero let's nakakatuwa. say, Oo. roughly, Pads, let's no? say, sige, go Opo, ahead. opo. Go Opo, ahead. pero nakakatuwa, Pads, katulad sinabi ni Sweet, basic needs, no? Pero nung binalikan na din namin yung ibang mga grupo, yung iba, naghiram sila ng pera, pambili ng laptop, pambili ng refrigerator. So, ganun na kalaki yung, lumaki yung pera nila. Ganun kalaki Ating ang maunlad pera. na rin. Oo. Pads? Ganun kalaki ang kanilang pondo. Yes po. Paano nag-uumpisa yan? Di ba weekly meron silang hulog, kumbaga. Yes po, Fathers. So, So, sabihin natin, Father, anong range ng hulog nila? Ano? yes, halimbawa, Father, meron silang 10 member. So, Okay. 10 member, kita-kita sila per week at nag-decide sila na 20 pesos. So, kung isang tao lang 20 pesos, that's nothing in a week. But 20 pesos times 10, 200 na po yun, Father. So, Oo. kung 200 times 4 natin, nagiging 800 na yan. Or times 5 in 1 month, nagiging 1,000 na po yun. So, 10 member lang po. Kaya hindi po nakapagtataka na kung medyo madami-dami sila at ang iba pa atat, Father, gusto 50 pesos. So, yung mga ganon, Pero ang prescribe is 20. Yun yung suggestion. 20 pesos Actually, lang wala po. Opo. yung kakayanin lang nila, Father, sa bulsa nila. Yung kaya lang ng bulsa nila. Pwede bang hindi pantay-pantay o kailangan pag 20-20 lahat? Yes, Father, ganito po. Meron tayong tinatawag na tatlong savings. Yung Okay. sinasabi niyong pantay-pantay, yun po yung regular savings. Yun po ang dapat nilang ibigay per week. Pero Okay. meron tayong tinatawag na special savings, Father. So sa special savings, halimbawa, nag-agree sila na meron tayong dagdag na 50 pesos kasi ngayong fiesta, magkatay tayo ng baboy, magbili tayo ng mga bigas para yun ang negosyo natin. Kasi lahat bibili naman halos lahat kasi magfiesta. Yung ganong, Father. Special savings. At ang pangatlo ay yung optional savings. Gusto mo mag-save individually kasi gusto mong bumili ng ref, hindi pa kaya? So ipahiram mo muna yung pera. Itago mo muna sa grupo. So yun po yung tatlong savings, Father. Pero ang obligated talaga sila magbigay yung optional, yung regular savings, Father, na 20 pesos, 30, 10, ganun po. So may regular savings na Tapos tinatawag. yung nalilikom na pera, whatever they collect, saan nilalagay? Sa bangko or may Ayan na. Yes. Ah. Yes, yan yung maganda, Father. Magandang tanong din po. Kasi meron po silang box, Father. So yung box, may bit silang box. Andoon yung libro nila na dalawa, yung master book and yung minute book. At opo, Father. At yung pera nakalagay doon sa box na may susi, Father. Iba ang maghawak ng box. Rotation din yon. At yung susi, iba din yung maghawak ng susi at rotation din po yun, Father. At meron pong isang non-negotiable na policy na hindi pwede buksan ang box kung hindi during meeting time unless may emergency po. Kaya hindi po sa bangko. Yes, Pads, na-imagine mo yung Pads, yung toolbox sa tatay mo, yung mga tatay natin dati may toolbox na malalaki, di ba? Ganun yung itsura ng Pads. So walang nagiging case ng nananakawan na amazing. Wala naman, Pads, kasi may policy din sila, Pads. May policy din sila, pag nawala yung hawak mong anong gagawin? So, kasama yun sa policy, Pads, yung tinatawag nating risk. Ginagawa nila ng policy kung paano nila iimbestiga, paano nawala, yung mga ganun, Pads. So kaya wala talagang nawawalang pera dun sa kanilang So, tapos in reality, Father, halos walang laman naman yung pera. Yes. Kasi sila social the more na walang laman ng pera, the more na nagagamit nila pera na yun, Father, kasi may interest yun, nag-rotate yun. How much interest do they charge? Let's say ako, hihiram ako kasi kailangan kong, di ba, recently meron akong kakilala, umiram siya ng 20,000 sa opisina. Kasi manganganak yung kanyang anak, manganganak sa unang apo. So, siyempre, excited. So, umiram ng 20,000. So, anong interest pagka gano'n? Halimbawa, emergency loan, di ba? Ayun po, Father, yung sinasabi ni Annalyn kanina, sila po yung gagawa ng policy. Pero nakagabay po tayo na na hindi malaki. So, ang pinakamalaki, Father, hindi mo merong 5%, pero yung the total amount na po yun. Pero yung iba, may 1%, may 2% per month. Sila ang bahala, ang grupo. Iba-iba po talaga. Tapos may iba, Father, na pag emergency, walang interest. Pero ginawa nilang special savings yon. Kasi, mag-special savings tayo for emergency loans po ito. So, hindi natin gagalawin unless may emergency at walang interest. Or merong iba, Father,
pag basic needs, pag regular loan, kasi yun nga sinasabi ni Annalyn kanina, tuturuan natin sila ng mga policy. So sa loan, na meron din yung tatlo, regular loans, so kasi yung mga basic needs, merong educational loans, meron din yung sinasabing emergency. Emergency. Oo. Iba-ibang interest din on father. So Ano iba-iba ang yung to your knowledge, ano yung biggest fund na alam nyo? Gaano kalaki yung pondo nung SHEG? Ay, father, may mga 300,000, 400,000, 3 years, 2 years pa lang po. Wow, ganun May, kalaki opo, yes po, yes po. Tapos yung sa feeding po natin, father, yung pamilya feeding natin, yung 1 year lang po. 1 year lang diba? mahigit yun, no? Opo, 1 year lang oo, yung batch 1 natin. No, yung feeding natin, alay ka pa para sa kalusugan. Father, may isang grupo na mga ano lang, 1 year, hindi pa umabot ng 1 year, meron ng mga 40,000, 35,000. Tapos yung sa IAP natin ng mga estudyante, ang lalaki na ng Yes, pera po malalaki nila, na din. father. Ang lalaki ng pera ng mga bata kasi mas malaki yung sa kanila. Walang 20 or 50 pesos sila per week. Opo. So talagang talagang alam mo yun yung kasi di ba nga inclusive growth, empowerment. So hindi lang monetary empowerment pero pati yung kanilang sense of responsibility, community na empower sila. Tsaka Pads, maganda yung ano niya, yung impact sa kanila nung kultura ng pag-iimpok. Kasi di ba tayong Pilipino, hindi naman talaga tayo sanay mag-impok. Na kapag may pera, hala, sige, bili. Pero maganda rito sa Sheg Pads, kahit yung mga bata, nagiging mahalaga sa kanila yung sa baon nila, nag-iipon sila. Imbis na ipambili ng kung ano-ano, ayun, iniipon nila kasi gusto nila, ihuhulog nila sa Sheg pagdating ng weekly meetings po nila. And doon sa kanila, tinanong mo Pads, yung tungkol doon sa mga tubo, no? Ang lagi naming paalala ni Sweet, pagka nagbibigay sila ng interest doon sa mga loans, kailangan yung makatarungan Pads at makatao. Kasi lagi naming nire-remind, kaya natin ginagawa yung SHEG para magkatulungan tayo, hindi para pahirapan nyo yung bawat isa. Kaya kailangan, kung ano yung, at saka yung ano Pads, yung loans po nila, binabayaran po nila yung weekly para hindi po mahihirapan sila sa pagbabayad. So yun, meron silang, ang tawag sila doon, meron silang mga loan structure Pads. So para mas maalwan sa kanila yung pagbabalik ng pera nila. Yeah. So very interesting. Ang question ko, sana mag-gather natin yung data tungkol dito. Kasi ang ganda niyang case study talaga in terms of Yes po. paano ba ito mas mapapalawak, no? More or less, ilan ang mga SHEG groups natin ngayon under Caritas Philippines? Rough. Actually, kung mga 60 to 70 nung nakaraang kami ay nag-check na Pads dahil dun sa may isang project, ano na siya nasa more than 50,000 na siya. Kasi all over the, 50,000 yes po. groups. Okay. Yes, Pads. Opo. Ay, mga ano po, members. Yung groups 50,000 ay, members. yes, members po yan. But roughly, kung nasa, palagay mo na average of 10, no? So mga 5,000 SHEG groups Yes. all over the Mga country. ganyan po. Distributed in around 60 dioceses, no? Yes po. At ang pinakamalaki natin, Pads, yung sa Calapan and also doon sa ano, Pads, sa kila Mother Camille doon sa Ilagan. Kasi talagang Gaano kalaki yun? Gaano kalaki yung kila Mother? 1,000 plus yung members nila, Pads. So yun yung pinakamalaki sa isang diocese. So Calapan and Ilagan. And Ilagan. Para yes. siguro sa viewers natin, yung Ilagan is Isabela. Yes, Isabela Ilagan. Opo. So and this is just the last 12 years. Itong 2013 tayo nagsimula. 2013 nag-start, Pads. So 10 years. Tsaka nakakatuwa dyan, Pads, yung mga grupo, buhay pa din sila. Kasi, di ba, ititrain lang natin sila, i-organize, and then, ano na yun, Pads, konting monitoring na lang, sila na ang nagpapatakbo ng sarili nilang grupo on their own na yan. So, parang kaya nga sabi ni Sweet kanila, parang laway lang yung puhunan. Kasi yun nga, yung mechanics lang tinuturo natin, konting mga paggabay lang, and then yan, sila na po ang nagsusustain. So, maganda talaga siya. Kaya, nalala mo, Pads, di ba, doon sa ating planning, sinabi natin na yung SHEG ay talagang siya yung maging backbone. Yeah, that will be the backbone of the livelihood program, ano? Yes. Ano ba yung ano yung mga livelihood programs, example ng livelihood programs na napondohan ng SHEG? Yung mga livelihood program po nila, Father. Meron silang bigasan. Kung halimbawa yung sa Puerto Princesa, meron silang bigasan. Tapos tourist destination kasi yung Father. So meron silang mga maliliit na mga tindahan na para doon sa mga souvenir shops.
Opo, yung sa atin halimbawa sa feeding program po, Father, kung sabihin nating infanta, meron na po silang yung mga herbal medicine na nasa bote talaga, nakapag-produce na sila in 1 year, Father, less than a year. So Wow. yung mga ganun, tapos yung naalala niyo po sa Archdiocese of Cotabato, yung may mga sabon na po Sabon. tayo, and yung mga Ah, bag, o yun po, Yes. yun sa mga kapatid natin ng mga Muslims, Father, and Christians, and yung mga lumad po, IPs, tri-people, Saka doon po doon sa sa Mindanao. Nabal Sweet, 'di ba sa Nabal, malago yung kanilang negosyo doon, Pads, yung kanilang turmeric. Sabi nga doon sa Yes. kwento nung nanay, Mm. nagsimula lang sila sa 1 kilong luya. Nag-turmeric Yes. sila tsaka luya, parang dumami na po yung kanilang mga anong tawag diyan, mga parokyano, and also yung yun, gumagawa sila pa sa mga organic fertilizers. Organic fertilizer, Father, 50 pesos yung kita nila, bawat isa. yung Sila mga lang yung ganon gumawa. is funded by the SHEG. Funded by Sila na, Yes. kanila na po yun, Father. Kanila so, po yun. kahit yung negosyo is owned by the group. Yes, sa kanila Yes po. po, Father. Tuturuan lang po natin sila dahaw, yung sa mga capacity building po, Father. Tuturuan pa paano gagawa ng organic fertilizer. Yung iba naman, kung madiskarte sila, halimbawa yung sa mga sabon, sila na bahala doon. Yung social action staff natin ang tutulong sa kanila. Okay. O actually, Pads, wala tayong binibigay na puhunan. Talagang yung puhunan galing po doon sa sarili nilang pera. Mm. Yes po, Father. Opo. Yun ang kagandahan. Yung tuturuan lang sila ng organizing, tapos may mga values formation, yung Mga po skills mga training, ganyan. yes po. Tapos yun. Meron bang is there a plan to parang create, kasi na rin, pinag-usapan namin Sweet kanina, na 10 years na ang SHEG, kasi kung 2013 yung first, natin, yung first SHEG ng Caritas Philippines, Yes. years na siya. Meron ba tayong study or at least data na merong mapakita lahat ng mga ano yung na-achieve, ano yung mga numbers, etc. Maganda sana ang project yun, Kasi maganda. Father, Actually, Pads, meron yan. Oo, Walang meron update, yan pag Father. per program. Yes, per Okay. program, Father, per program ang nangyayari. Halimbawa kami ni Annalyn noong 2015, merong Year of the Poor, meron kaming yung nagpa-fundraising tayo. So sa Year of the Poor, meron tayong 4. Tapos meron din yung tumulong ang Caritas Italiana dahil doon sa mga training. Yun ang nabalikan namin, Father, kasi may mga terminal progress report. At yung ibang programs, pwede nating i-anuhin yung as one, Father. Yung lahat-lahat na yon. And yung Office on Women also, Father, si Ma'am Fanny, sa CBCP Office on Women, merong 20 diocese na nakipag-ano din sa atin, nakipag-partner na social action ang pinuntahan. Kasi kami ni Annalyn yun ang pumupunta doon with Ma'am Penny Tatad. So medyo madami-dami na po talaga, Father. Okay. So yung Episcopal Commission on Women, katulong din natin. Yes po. Yes Yes. po. Nakipag-partner din sa atin. At ang pinuntahan din natin with Ma'am Penny ay yung pong mga social action din. Na Okay. sila na yung bahala doon sa mga community. Ang SHEG hindi limited to Catholics, Ay, opo, Father, hindi po. Kasi yung first, actually, yung very successful SHEG natin sa Tandag, ay, meron po mga Iglesia ni Cristo po, Father, na merong iba-iba talaga na mga relihiyon kasama. Kasi hindi lang Catholics ang nangyayari. But yung sa iba, Father, yun nga ang nakapag-strengthen ng BEC nila. Okay. Kasi kasama na yung Pwede nyo mga ba, husband. pwede nyo ikwento, maybe for our viewers and listeners, ano yung concept ng BEC tsaka kung paano na-blend together with SHEG, Kung ang pag-uusapan po, Father, na magkita-kita weekly, maganda talaga yon. Ang nangyari kasi sa BEC, parang kukunti lang yung mag-a-attend kasi nga naghahanap buhay pa, walang laman ang tiyan, tapos mga 2 or 3 lang yung mag-a-attend. Pero nung nagsisheg na po, Father, dahil check attendance, at dahil may yung self-discipline na sinasabi, collective discipline, kumbaga, madami na sila. And yung SHEG kasi, Father, merong Bible sharing or prayer, or kung iba-iba ang relihiyon, walang sign of the cross yun, pero meron silang sharing before sila Okay. magbibigay ng savings nila. Kaya yun, medyo dumami Ang na yung ang mag-a-attend, key is Father. sharing, Ang key is sharing, Yes Yes. po, yes. Parang meron silang sharing and reflection together, not necessarily Yes religious. po. Hindi necessarily Yes. religious, Oh, tsaka maganda dyan, Pads, during the weekly meeting nila, kaya nagiging strong yung bonding ng group. Kasi nga, di ba, nagba-Bible sharing, nagre-reflection. And then, mas maganda doon yung time na nakakapag-share sila ng mga buhay-buhay nila. Kaya yung iba, Pads, na mga members, gusto nila puro
na puro babae lang, puro lalaki kasi minsan Opo. daw yung mga tatay hindi makapagsalita pag nandun yung mga nanay. Yung mga nanay ganun din. So gusto nila hiwalay. Kasi Oo. ano sila Yes eh, parang merong mga women talk, may boys talk lang daw yan. So pero maganda siya. Doon sa nare-remember namin is na maganda yung naging experience pa doon sa mga kababaihan kasi during the training makikita mo pa yung itsura ng mga babae na merong mga strong pero meron talagang alam mo yung the term na losyang pads, Oo. no? Tapos papunta dun sa pero makikita mo talaga yung eagerness nila na matuto, na talagang maiangat yung buhay nila kasi meron dong mga ano pads, mga participant na dala-dala nila yung mga anak nila. Yung iba Yes po. nagpapa-breastfeed pa. So ganun sila ka-interested na maiahon yung buhay nila. And pero pag binalikan na namin ni Sweet, nagta-transform talaga pads, iba na yung mga itsura nila. Talagang doon sa term ng sa Bisaya kila Sweet yung nagiging kamhanan na. Yung Nagiging super ano, empowered na sila. Empowered na. ano yung term? Empowerment Ano na, yung term? Father. Yes Oh, po, yes po. Tapos ang kagandahan, Father, kasama yung mga bata. So naalala namin nung 2015, 16, tago, 17, no? may mga member na 4 years old, 3 years old, iiyak daw pag hindi bibigyan ng piso or dos dahil yun na daw savings nila. Hindi na daw bibili ng candy. Yung mga ganun po, Father. Yun yung Okay, so kagandahan. bawat member may listahan yan kung magkano nabibigay mo. Yes, Ay, may opo, Father, passbook may pads, yung individual notebook or individual passbook, passbook. andoon talaga lahat, Father. Ah, So, may ang passbook. accountability and transparency, yes, may 3 libro, Father, or 3. May individual passbook sila, bitbitin nila niyon pa uwi sa bahay nila. Pero yung 2 libro, master book and yung minute book, andoon po lahat na mga savings ng lahat ng members, andoon sa 2 libro. Pero yung kanila, yung individual passbook nila, yung savings lang nila. Oo. Kaya merong check and balance po, Father, doon sa master list Yun na, and for doon me, po sa this individual passbook. is an amazing tool for community building, for ano, no? Enhancement ng personal self-worth, ano? Parang Yes po. napakasimple pero parang sa kwento ninyo, parang ang very powerful siya, no? Na Yes. kasi pag halimbawa, 'di ba, when you talk about inclusive growth, no, and it's economic terms, ano? Pero ito parang hindi, parang full human development, eh, no? Yes, holistic po talaga, Father. Yes Oo. po, Ano sa yes. leadership pads, kasi 'di ba sabi nga ni Sid kanina nagro-rotation, so merong moderator pads. Yung moderator, para siya yung nagpe-preside ng weekly meeting. Pinapalitan yan weekly or monthly, basta 3 months lang dapat yung kanyang tenure. Tapos Maximum. paano yung accountability dun sa mga recording, merong 2 book writers pads. Parang bookkeeper pero ang tawag dun ay book writer. Sila talaga yung nagmi-minute, sila yung nag-entry ng mga kaperahan. Kaya talagang masinsin talaga yung recording nila. And also merong representative. Siya naman yung nagre-represent dun sa grupo pag may mga meeting sa diocese. Kaya sila po umiikot po yan lahat. Kaya yung iba sabihin nila, Station ay po hindi ako lahat yan, marunong Father. magsalita. Pero pagka naging moderator na, napipilitan talaga silang mag-speak out at natututo sila paano magpatakbo ng meeting. Kaya yun, I think yun po yung isang factor na kung bakit talaga lumalakas yung loob nila na i-empower kasi nararanasan nila kung paano humawak ng leadership position doon sa kanya-kanyang mga grupo po. Yes, sila lahat, Father. Tapos meron tayong mga members, Father, na hindi marunong magsulat, hindi marunong magbasa, pero talagang kung mga ganyang may mga ganyang pangyayari, pwede sila mag-facilitate. Hindi sila pwedeng maging book writer. Okay. So Magtulong-tulong lang sila. everybody gets a leadership or role of responsibility. Yes po, Yes po. tagahawak ng box or susi. Oh. Opo. Pero ako I'm amazed kasi alam niyo naman, 'di ba, human nature hindi lamang Pilipino, pero human nature pag may grupo na kadalasan yan may inggitan, merong intriga, merong ganito, ganun. Pero parang the way you're describing it is parang very minimal ang ganung klaseng experience. Pansan susi Yes po. kasi dyan, may policy sila eh. May policy sila dun sa paano ka mariretain as member. So parang paano ka magiging grade 2 sa susunod na taon. So kaya sila mismo Pats, may ino-observe talaga silang rules na para hindi lose yung organization nila. Kaya alam nila pagka naging palaaway sila, merong possibility na maalis sila. Pero kagandahan naman dun sa grupo natin Pats, minimal talaga yung ganun na pag-uusapan. Okay. Yes. Okay. Tapos, Father, nung Who decides
Who decides Yes. kung may papalitan na rule? At talagang community decision yon? Ay po, Father, kasi meron po tayong tinuturuan po natin sila yung papaano magawa ng policy. Pero yung policy na yun, hindi ibig sabihin na fix po yun, Father. Kung halimbawa, example, hindi namin yun kaya 5 pesos lang kami per week. After 3 weeks, kaya pala namin 20 pesos. So papalitan nila yung policy at may form po tayo doon, Father. Original policy, modified policy. Kailan date, kailan na modify, kailan na mga ganito po, Father. So ano kung may yun? mga pangyayaring Do we check on them? Do we follow up? Do we monitor? Actually, Father, pag mag-anniversary, titingnan po natin yung mga libro nila. Titingnan po natin, Okay. So may meron mga iba kayo. hindi nasunod, kailangang balikan, may mga ganun po, Father. Okay. So may follow up. May Opo, follow up Pero sa Opo, naman. may diocese follow-up. patch, sa diocese meron silang tinatawag na community facilitator or may officer in charge doon sa mga SHEG. So, ang trabaho niya ay talagang i-check every month kung ano na ang nangyayari doon sa mga grupo. Siya talaga yung umaalalay. Kaya yun talaga yung masinsin na tinitrain namin ni Sweet Pads pag nagpunta kami sa diocese. Siya talaga yung inaalalayan po natin. Tapos Okay. may form po tayo niyan, Father. Very simplified form. May monthly monitoring form, mayroong mga ganun po, Father. So napakasimple. Okay. Do we have records in Caritas Philippines? Baka maganda to create a database, no? Nung iba-ibang SHEG, kasi para nga maging case study, but also at the same time yung best practices, etc. No? So Yes po, Father. Actually, Gusto sobrang nga po dami nila, ng best no? practices. Ma-meet or, talaga sila or kung may maybe at annual least assembly o regional. on the level of the diocese, di ba? Sana merong uniform database, kung how to create a database, Mm. So, pagka Yes, ganyan, pwede po yun, Father. let's say, kagaya nga ng nabanggit kanina, Sweet, di ba? We normally attach it to a program. For example, yung Yes. tinatawag na sa Social Action Centers, yung EAP, Education Assistance Program. So yan, in some areas, may component ng SHEG, ng self-help group. Yes po. Tapos yung din feeding program, meron din self-help group component, Meron din po, Father. Yes po. So that becomes a part of the program. So or is it a Yes po, prerequisite Father. for you to Opo. be retained, for example, for you to be retained in the education assistance program or in the feeding program, you have to be a member of SHEG? May ganung policy. Parang ganun po. Hindi naman po na parang sa pilitan, Father, kasi ito kasi voluntarily. Pero yun nga, ini-inspire natin, na ini-encourage po natin sila. Kaya mas maganda kung mayroon tayong program, hindi lang itong mga feeding or yung IAP, kahit lahat ng food program, kung sa umpisa pa lang, Father, or 1 month or 2 months na nag-implement tayo ng project or 3 months or if first 6 months, maganda na naumpisahan na natin yung SHEG kasi sayang yung per week na pwede na sila mag-save. Yun po yun, Father, sayang. Yun po. Kasi kung ititrain na po natin sila doon, so yung merong 20 pesos, tapos 20 sila, 400 na po yun per week. So mga ganung bagay po, Father. So maganda na yung pag maumpisa na natin, na ma-organize po. Diyan din natin Kanina umpisa. you mentioned na merong ibang SHEG members nakakahiram sila to buy a laptop. Yes po. Oo. Pag malaki na po talaga yung pera nila. Oo. Ganun na yung meron yan nakita natin yan, Sweet, sa Virac, no? Kasi nung bumisita kami, Sweet, 3 years na yun, Pad. So ibig sabihin, ganun na talaga kalalaki yung pera nila. Laptop rep na yung hinihiram nila. Kasi Talaga. iba, Father, 50 pesos, 100 pesos. Oo, kasi pag Pads, kasi pwede naman nilang i-revise yung kanilang policy. Tulad sabi ni Sweet kanina, pag 5 pesos sa umpisa, naging 20, hanggang pataas na parang Question. Pads, nakaka-addict sila pag si-save. Diba, addict talaga sila, Father. As they become, di ba, they parang member sila ng credit cooperative, Parang, so merong dividends? Meron bang? Yes, very good question. Yeah. But Yes. dito sa SHEG, siya, dahil equal yung kanilang, kahit na meron kang optional savings pads na malaki, ang basehan pa din ng hatian yung regular. Kaya pare-pareho sila, Pads, kasi Same. pag hatian ng mga profit nila, pantay-pantay sila, Pads. Pantay-pantay, Father po. Wala po Ba- talagang isahan dito. Pantay-pantay. Kahit Paano ikaw may special savings na-encourage 10,000. Kung ganun pantay-pantay, wala pa lang, ba ako, gusto kong magdagdag ng savings ko.
Sa Ah, optional yun pads. Sa optional pads, yung sa optional pads, sinasabi namin sa kanila, yung nire-reverse namin sila kasi usually pads, di ba? Pagka sa co-op kasi usually pag sabi na, ay mag-i-invest ako ng malaki. Pagdating ng dividendo, mas mas malaki sa'yo. malaki. Pero sa kanila pads, ang sinasabi namin, yung pera mo na 10 piso, 5 piso, 50 pesos every week na tinatago ng Sheg, utang na loob mo yun sa Sheg kasi inalagaan nila yung pera mo. So, yung pera po nila, may kasunduan din na halimbawa, iniipon pa nila doon sa optional savings, pwede rin po yung ipahiram sa ibang miyembro para lumaki po yung pera nila mag-revolve. Okay, Pero ang okay. tanong So dyan, Pats, yung opo, okay, yung optional savings kikita rin yung, 'yon kung ipahiram. Yes po, yes po. yes Opo, po. Father. Tapos yung kita nun mapupunta doon sa nagbigay ng Sa ano, Hindi lahat. po, sa Sa grupo pa lahat rin, pa rin po, Pads. Father. sa grupo pa So rin. wala, Yes, yes po, Pads. yes po. Ganun po Okay. ang takbo po talaga ng Shegpads. Kaya reverse psychology, ang sinasabi natin, may utang na loob ka doon sa grupo kasi inalagaan yung pera mo. Para hindi nila maaano, Pads, na ay nagbigay ako ng mas malaki, ba't ito lang sa akin? Kasi ang gusto Opo. natin, Pads, pare-pareho talaga sila ng ng sharing. Kasi yung iba, pagka ganun po yung ginawa dun sa optional, may tubo na mas malaki, yung iba, ang gagawin nila, mag-i-invest na mag-i-invest. So yung iba po, lilit naman yung nila, yung share po nila dun sa grupo. So yung equality dun sa grupo mawawala. Kaya ganun po yung So concept. basically, anong advantage sa akin ay kung 50 pesos a week lang let's say yung ano regular savings 50 lang, so that's 200 a month, no? Pero say nag-decide ako, no, sige, ang bibigay ko 500, imbis sa 200 lang, dadagdag akong 300, 500 yung ibibigay ko. So, let's say, I just want to understand the psychology, no? Na ano yung magiging tama, kung tama ito yung pananaw ko, no? Yung 300 ko, hindi kikita para sa akin. Pero Yes. pwede siyang kumita para sa grupo kasi yung 300 na ito, mas may papautang ang aking group, no? Yes. So, let's say kung 3% or palagay natin para madali mag-compute, 5% yung interest. So, yung 300 ko, di ba, kikita siya ng 15 pesos, no? Tama, no? Di ba? Sa 15 ba? Tama, 15 pesos, di ba, ang kikitain. So, ang advantage doon is, kahit hatiin sa 10 miyembro, may dagdag din sa kita ko. Pero yun lang pantay-pantay ang ganun ba yun? Ganun ba yung psychology nun? Kasi Yes, kadalasan Pads. po, Father, ang sa mangyayari doon sa optional savings, ganito po, Father. Ang regular savings, hindi ka pwedeng mag-withdraw. So kung Okay. mag-withdraw ka po doon sa regular savings, hindi na po culture of savings yon. Hindi na po yun na ugali na mag-ipon tayo. So yun ang isang guiding principle po doon, Father, or yung sinasabi nating concept. So yung sinasabing optional savings, kadalasan po, Father, kasi ganito po yun. Halimbawa, balikan po natin yung refrigerator. Ang refrigerator worth 7,000. Pero ang pera ko, all of a sudden, nagkaroon ako ng 3,000 na pera. So isi-save ko muna ito. Pwede niyong hiramin in 6 months time, kukunin ko yan in 6 months time, yung 3,000 ko, kasi bibili ako ng refrigerator, or pwedeng dagdagan ko yan after 1 month, meron na naman ako 1,000. Pero ang kita doon, Father, doon sa common fund po nila. So kadalasan kasi yung sinasabi po nating yung dividend or patronage refund or whatever, kadalasan noon every enrollment time or Christmas time, yung mag-share na sila, share out doon lang sa interest, Father, hindi po yung sa regular savings nila, hindi mag-back to zero. Kaya yung pera nila, ganun pa rin kadami, lumulubo po talaga kasi hindi magba-back to zero. So ang gagawin nila, yung kita lang nila for a year, pwedeng gamitin nila doon, or in fact, gamitin nila sa Christmas party. Ang iba, gamitin nila doon sa enrollment. Pero kadalasan po talaga nangyayari, Father, ay common sharing po talaga. Kaya medyo yung bonding po nila, yung sense of belongingness at yung parabang kapatiran, yun, pagkakaisa, pagsamahan, yung mga ganon. Yun po, Father. So wala talaga yung mas malaki yung kita ko sa iyo. Walang ganon po. Okay. So, let's say yung malalaki ng Sheg, let's say sa Ilagan, sa Diocese of Ilagan Isabela, how much do they get a year yung in terms of yung kita nila? Average, ano yung alam yung pinakamalaking nakukuha? Yun po ang hindi namin nabalikan po, Father. Okay. Yun pa po ang kailangan naming balikan kay Mother Camille. Basta yung lumubo po sila ng dumami po sila ng dumami.
Oo. Kung So, when can they withdraw the savings? Never? No? never po, Kung Father, aalis na never. sila, Pads. Kung Ah, aalis po Lilipat sila ng bahay. residence. Ayan. Aalis sila ng bahay. May iba nga magba-Manila kasi pinapunta ng anak kasi mag-alaga sa apo. Ayaw pa talaga umalis. Ayoko, gusto ko pang magpatuloy. Pwede ba? Yung mga ganun po, Father. oh. So, pagka mag-aalis na sila, pwedeng ma-withdraw. Yes po, lahat ng savings nila. Oo. Tapos Regular doon, savings. so, of course, it's not a very good example. Pag namatay, kanino mapupunta yung pera? Sa pamilya. Immediate Ayun po, family. sa may policy Meron po bang yun, name, Father. may name beneficiary kung sakaling mamatay yung member? Yes, Yes. ganito, Father. Yung individual passbook nila, sa first page pa lang po, Father, andoon yung family profile. So merong kung gagawa kami ng policy ng workshop, may nagtatanong kasi sinasabihan namin, yung asawa mo ba ay asawa mo, legal ba? Kasi ganito, ganito. Tapos malalaman namin na live-in sila, or pangatlong asawa na siya, yung mga ganong bagay. Kaya meron din silang policy na pwede nila magsasabi na pag mawala ako, sa mga anak ko ibibigay. Yung mga ganon po, Father. Kasama na sa policy. Nakalagay sa passbook na ano. Opo, sa May policy last will, nila. and may last will na siya. Okay, siguro closing remarks kayo kasi nga yung topic natin is ano no, inclusive growth, no. So clearly ibang klaseng inclusive growth strategy ito, no, kasi hindi lamang inclusiveness in terms of pera or economic factors, although kasama siya, no, kasi it empowers them in terms of pag kailangan ko ng pera for emergency, meron akong matatakbuhan and it's my community, hindi ito 5-6, hindi ito basta hindi 5-6, di ba? So pwede niyo bang ano, just closing, how can this really become a very good, hindi naman siya main model for inclusive, but definitely it's a big help for inclusive growth. Ano, pwede ba kayo mag-comment on based on your experience, no? Bilang closing remarks natin. Tama na, Lynn? O ako? Sige, ikaw muna. Ayun nga po sinasabi ni Father na kung ano po yung mensahe namin about inclusive growth. Ang self-help group kasi, yun po, yung holistic development po ang pinag-uusapan dito. So hindi lang po yung sinasabing economic, kasama na po din yung sa social kasi meron na silang sense of belongingness, meron silang sense of ownership. So kasama po doon yung awareness and appreciations of savings kasi noon, same story, walang savings kasi hindi kultura natin na mag-ipon. Tapos ngayon talagang meron na silang yung sinasabi niyo po, Father Tito, na may makukuhaan kaagad sila. Emergency meron. So yung sinasabing source of income or source of funds, meron po sila. So ang next po noon ay yung sinasabi po nating merong participation, merong solidarity, and merong common good. Andoon po yung magkapatiran sila, andoon yung pagmamalasakit sa bawat isa, at meron ngayong nangyayari doon sa Palawan na nasunugan sila, talagang nagtutulungan sila paano bumangon. And less than 2 years lang ata, 167,000 agad yung na-savings nila. Back to zero sila. So mga ganun po. And yung sinasabi din pong lastly, yung sinasabing empowerment for Father. Kasi noon, ang mga kababaihan natin or yung mother natin, parang ang feeling nila, taga-alaga lang sila ng bata, bahay, mga ganun lang po. Pero nung nagsisheg na po sila, na-realize nila, ang dami pala nilang matutunan, ang dami pala nilang yung mga sinasabing unleashing their potential. So, yun yung mga sa inclusive growth po, Father. Thank you. Yan, ako. Lynn? Yes. Yes. Ako naman gusto ko mag-focus doon pa sa inclusive growth, doon sa family, kung paano lumalago yung family. Kasi usually, di ba, Pats, pag kulang sila sa pera, andyan yung nag-aaway-aaway. Pero doon sa, true enough, doon sa mga tawag dyan, yung sinasabi o yung witnessing ng ating, yung testimonies ng ating mga members na ng SHEG, talagang nag-improve yung kanilang relationship sa pamilya, yung mag-asawa, yung mga anak. And then, hindi naman dahil ito ay puro dahil pang-Katoliko lang, pati yung kanilang sacramental appreciation ay talagang nadadagdagan pa. Kasi dito kasama dito kasi sa atin, 'di ba, bilang Kristiyano, kailangan yung sakramento, kung ano yung kailangan sakramentong tanggapin natin dapat. So yun, isa yun sa mga nagiging benefit doon sa pagiging miyembro nila ng SHEG. And syempre, kung inclusive yan, hindi lang naman, sabi nga natin kanina, hindi lang ito para sa Katoliko, ganun din yung ating mga kapatid sa ibang pananampalataya. Sabi nga, di ba, Pads, kung
gusto nating maging isang mabuting tao, maging isang mabuting kung ano yung ating pananampalataya. Doon natin nakikita doon sa mga grupo pads na meron silang faith sharing kahit nga hindi sila magkakapareho ng pananampalataya, imbis na nag-aaway-away, magiging mas ano tawag dito, mas malaman, mas mayabong yung sharing kasi nga iba't iba yung pinanggagalingan ng kanilang sharing sa faith, sa mga paniniwala. Kaya I think yun yung isa sa pamilya, and then doon sa faith sharing yung kanilang inclusive growth, Father. Yeah. So maybe just last, and hopefully we can show some video clips at the end. Yes. How does it improve the life of the community? Hindi lamang yung individuals. Maybe just if you could share a few examples, yung benefits yung community. Yes po, Father. Actually, sila po yung agent ng community building, Father, community participation. Example, yung sa Diocese of Tagum, meron silang tinatawag na pera sa basura. Dahil doon, malinis na po yung community nila. And isa po, Father, noon, yung hindi sila magkasama, hindi sila yung ganun lang, good morning, ganun lang, hi. Pero nung nagsisheg na sila, halos parang magkapatid na sila kasi di ba yung bonding. So, nandoon po, Father. That's why Tapos, very important yung rule na kailangan you belong to the same community, no? yes po, Yes. Father. Tapos meron din yung mag-donate sila, Father. Mag-donate sila ng computer dun sa daycare. Pagandahin nila yung kalsada nila. And yun nga po. May nagpagawa pa ng chapel. Yes, magpagawa ng chapel po, Father. Yun lang sa kanila. In fact, yung kalusugan natin, yung pamilya natin, Father, 1 year lang yun ha. Pero sila po yung tumulong doon sa renovation ng chapel nila. So yung mga ganong bagay. So merong ganon. Okay, all right. So maraming salamat. Ngayon ko lang narinig yung detalye na ganun kayaman pala yung experience ng Sheikh, So hopefully we can maybe at some future episode we could, once we get the documents and the documentation and the data together, baka pwede natin ipakita sa kanila ulit, So Annalyn, sweet, maraming salamat for sharing your work the last 10 years of this Sheikh, and hopefully people, for all people listening to us, watching us might be interested, and they might be able to create Sheikh among their mga kasambahay, diba, or mga kapamilyas, diba? So maraming salamat, and hopefully people can pick up some lessons and ideas from this episode. So mga kaproyekto, marami pong salamat, at sana po ay marami kayong natutunan dito sa pagbabahagi ni Lynn at ni Sweet tungkol doon sa, ang tawag talaga dito is kaya Sheikh is self-help groups, correct? Diba? Self-help groups. So ito po ang Proyekto Pilipino. Maraming salamat po for joining us. And again, let's all work in our own little way, kung papaano natin talagang masasakatuparan yung inclusive growth ng ating bansa. Maraming pong salamat. Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime. Poverty in the country has become a never-ending cycle passed down through generations as continued neglect, disempowerment, discrimination, and dehumanization become the norm in these communities. In 2014, Alay Kapwa Program and Caritas Italiana launched the Alay Kapwa Integral Evangelization, Resource Mobilization, and Livelihood Development Program. This sought to implement the self-help group program in 4 partner pilot dioceses: Diocese of Tagum, Diocese of Navarre, Diocese of Ilagan, and the Apostolic Vicariate of Puerto Princesa. The self-help groups is an informal association of poor women in these communities, composed of 15 to 20 members. They voluntarily come together to make small, regular savings contributions over a few months until they have enough capital to begin lending to needy members. During the orientation of the SHEG program, inaangkin nila yung programa sa kanila yun eh. It is very opposite when it comes to the outlook of the dole out kasi galing sa kanila talaga. Yung puhunan sa kanila, hindi sa ibang tao. SHEG has a broad anti-poverty agenda. This includes developing leadership abilities, skills training in micro-entrepreneurship, improving households, partnerships with schools, and building strong communities.
tinulungan po ako ng mga SHEG member ko. Nagkaroon ako ng puhunan po, kaya ngayon nagluluto na po ako ng mani. Mahirap po dati kasi nagsasaka lang po kami. Sa isang araw 150, 200 ganun po. Dito sa pagmamani po isang sako po nakukuha po akong kumita ng 2,000 po. SHEG allows the poor to find more opportunities to serve others, transforming them into better Christians and human beings. Parish priests have seen the deepening of faith among their respective parishes as a result of active participation in the SHEG program among parishioners. Dati, madalas kami nag-aaway, gawa kami siya na walang pera. Ngayon, nakasali na kami sa SHEG at binigyan kami ng Panginoon ng blessing, nakahiram kami at nakakain na rin kami. Gawa ng SHEG. Malaki talagang tulong yun sa amin. Hindi na kami nag-aaway, nagmamahalan na kami forever. Dati hindi pa kami nakasali ng SHEG, sa isang taon, kaisa lang kami nagsisimba. Ngayon, nakasali kami linggo-linggo na. As members of self-help groups form a bond with each other, they find meaning and purpose in their lives. As they start sharing their problems with the group, social issues are discussed and they develop trust. They then become empowered to create solutions based on each other's needs. Blackout kami kasi talagang sunog lahat. Yung mga listahan namin, yung pera namin, sunog yun. Awa ng Diyos ay nakakabangon na rin kami. Yung aming mga miyembro na walang bahay, ngayon ay nakakatayo na rin. Parang nawalan kami ng pag-asa. Na-discourage talaga yung mga tao. Pero sa awa at tulong ng Panginoon, nabuo muli kami. Naranasan man namin yung hirap dahil sa sunog na yun. Pero sa ngayon dahil sa aming pagtutulungan, pagmamalasakit sa bawat isa, ay unti-unti na po kami nakabangon. The program employs specific strategies intended to liberate the poor, especially women. By teaching them to save on a regular basis, SHEG seeks to empower them to become their husbands' more effective partners in developing the economic strength of the family. Akala ko wala na akong iba gagawin sa buhay kung hindi sa bahay lang. Pero nung dumating yung SHEG, nadagdagan pala yung tungkulin ko sa community namin. Nagtitrain na ako sa ibang community kung paano ibuo ang SHEG, paano mag-savings, at saka sa mga bata din. Tinutulungan namin yung mga bata, paano sila mag-savings, saan pupunta yung pera nila. Kaya noon, yung mga bata, kahit ano-ano lang gagawin nila sa pera. Ngayon, pagdating ng linggo, nagsisavings na sila, malaki na yung sinisavings nila. And although the project was initially designed for women, it soon became apparent that there was a need to include and organize men's groups as well. Soon thereafter, male members were introduced to the SHEG formation. Isang malaking pasasalamat ang nais naming iparating sa Caritas Italiana through Alay Kapwa program ng CBC Pinasa. Dahil naging daluyan ng buhay, dugtungan ng pagmamahal at ng kapatiran ang SHEG program na dinala ng Alay Kapwa program dito sa aming diocese. Empowerment through SHEG has proven to be effective. The social development approach in the grassroots level has helped in giving purpose and meaning to those whose lives were lived in uncertainties and constant degradation. Because of this empowerment, they have taken control of the direction of their lives, and the communities were driven to meet goals to help each other in combating poverty.